Hello guys! Welcome back to my YouTube channel at kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please like and subscribe. So yun, thank you. So ang pag-uusapan natin ngayon is kung paano nga ba mag-start ng YouTube channel in 2026. This is a step-by-step guide for beginner. I'm not professional in this, disclaimer lang. Ito ay based lang sa mga experience ko and based lang sa research na nakita ko or hinanap ko kung paano nga ba makapag-start ng YouTube channel ngayong 2026. I'm not an expert ha, disclaimer lang. This is based on my experience lang naman kung paano ako nag-start noon, way back 2019. So, ang goals natin dito is maging content creator, of course, kasi yun naman talaga yung goal. Maging confident, humarap sa camera, pero kung hindi ka naman confident, pwede ka naman mag-faceless content. And then, yun nga, para ma-reach natin yung goal natin. Ano ba ang goal natin? Bakit tayo nag-YouTube? Bakit tayo naging YouTuber? So, syempre karamihan naman is para ma-monetize, 'di ba? Kasi extra income din 'to. Alam to ng marami. And then, ito nga yung sasabihin ko sa inyo, no. Ito ay simple thought lang naman para sa inyo na kung nagdadalawang isip kayo na hala, late na ako, bakit pa ako magsisimula ng YouTube channel? It's too late na. No, hindi pa too late. It's better than late than never, okay? Kailangan mong simulan yan. Kung nagdadalawang isip ka, maybe kaya napadaan ka dito sa video na to is talagang it's a sign na mag-start ka na ng YouTube channel mo. Kahit walang nanonood sa'yo, kahit konti pa lang yung subscriber mo, magpatuloy ka lang kasi dyan rin naman ako nagsimula eh. From 0 to 57,000 followers or subscriber dito sa YouTube, 'di ba? Hindi ko naman akalain na ma-achieve ko 'yan. Yun nga lang, meron akong nagawang mali kung bakit ako na-demonetize. So kung gusto niyo pag-usapan 'yun kung bakit ako na-demonetize, i-comment nyo lang at sasagutin natin 'yan. So, number 1, know your why. Yun na nga, bakit ka ba magi-start ng YouTube channel mo? Ako kasi nag-start ako kasi una, gusto kong i-document yung mga pangyayari sa buhay ko, and then gusto ko rin mag-share ng mga nalalaman ko in terms of sa mga bagay-bagay, yung mga alam ko na baka hindi pa alam ng iba, gusto kong i-share. And then of course, ma-monetize at kumita ng pera kasi extra income din talaga si YouTube. Yung magiging sagot mo sa iyong why is yun yung magiging dahilan para mahatak ang mga viewers mo. So, kailangan interested sila doon sa topic or sa channel, sa nilalaman ng iyong YouTube channel. So, doon na papasok yung niche. Kailangan mong mamili ng niche. Ano bang gusto mo? YouTube tutorial or a day in a life or gusto mo lang mga daily vlogging, okay lang din naman yun. So, yun nga, kailangan mo pag-isipan mabuti yung niche mo para yung mga followers mo is maging interested doon sa channel mo. So, kung may naiisip ka ng niche ngayon, i-comment mo na yan dyan para malaman ko kung ano naman yung magiging niche ng channel mo. And then, so kung meron ka nang naiisip sa utak mo ngayon na niche, pwede mo yan dyan i-comment down sa ating comment section para malaman din ng ating ibang viewers kung approve ba sa kanila yon or kung makapag-share kayo dyan sa comment section ng mga niche ninyo kung okay ba yon. So, titingnan natin, 'di ba? Second, use what you have. Kung cellphone pa lang yung meron ka, okay lang din naman yun. Hindi naman kailangan na camera ka agad yung hawak mo, 'di ba? Na DSLR, something like that. Okay lang yun. Tapos kung wala ka pang tripod, okay lang din yun. Ako nagsimula lang din talaga ako sa cellphone. Cellphone lang talaga, tapos pinapatong ko lang kahit saan para lang basta maganda yung angle, maganda yung background. Minsan nga kahit hindi maganda yung background, okay na yun. Basta kung ano yung nasa isip mo, simulan mo. Huwag ka na magpapigil sa kung ano man nagpapapigil sa'yo. Kasi mas maganda na simulan mo na yung gusto mong gawin kaysa naman hindi mo sisimulan, 'di ba? At least you try. And then, sunod, create searchable content. So, YouTube is a search engine. Think about what people are already searching for, especially beginner. Answer questions, solve problems, or share your own experience. Kasi nga 'di ba sa YouTube, halos lahat ng tao dito na halimbawa magluluto lang ng adobo, how to cook adobo. 'Di ba ganun? Talagang search engine to si YouTube. So kailangan yung gagawin mong content ay searchable para sa kanila. Next, keep it simple. So, hindi mo kailangan maging bongacious girl. Hindi mo kailangan ng aesthetic background para magsimula. Kasi nagsisimula ka pa lang naman eh. So, normal lang yun.
as time goes by, magagawa mo din yung mga gusto mo, makakabili ka din ng mga gamit. Kung cellphone at tripod pa lang yung meron ka, that's totally fine. Your first video don't need to be perfect. They're meant for learning how to talk on camera, how to edit, and how to improve. Every creator starts somewhere. So, yun nga yung sinasabi ko, diba? So, kayo guys, kung meron kayong mga gusto pang ibang malaman kung sakali, halimbawa, saan ako nag-i-edit, ano yung ginagamit ko mga device, pwede nyo i-comment dyan sa baba para sasagutin natin. And then, para magawan din natin ng video kung paano nga ba ako mag-edit. Ang ginagamit ko kasi ngayon is Canva at saka yung CapCut. So, ang next is consistency matters. So, yun na nga, dapat consistent ka. So, in your case, kung gusto mo, gagawa ka ng weekly schedule or planner kung tuwing kailan ka ba magpo-post. Kasi dito kay YouTube, kailangan consistent ka. Kasi parang pag hindi naging active yung iyong channel, so iisipin ni YouTube, wala na to. Hindi ka na hindi ka na isasuggest sa ibang mga manunood. Pag may nag-comment sa video mo, replyan mo, i-like mo, makipag-engage ka kasi kapag yung channel mo is parang hindi active, parang yung algorithm niya bababa. So, yun nga, sabi nga nila, you don't need to upload every day. Once or twice a week is enough as long as you're consistent. YouTube rewards creator who don't quit. So, yun. Basta wag kang susuko. Pwede kang mag-upload once or twice a week. Basta wag ka lang hihinto. Next, title and thumbnails. So, nakikita nyo yung mga thumbnails na yun, di ba? Ang ganda. Parang catchy sa mata and then mapapaklik ka talaga. So, kailangan ganun din yung gagawin mong thumbnail. Kasi sila yung, pag doon magdi-decide yung viewers kung papanoorin ba nila. Kasi sa thumbnail mo pa lang, catchy na. Pero syempre, dapat yung laman ng content mo is maganda din. Hindi lang magbe-base sa thumbnail. Kasi pag inopen nila yun, tas hindi naman pala interesado yung nilalaman. So, aalis din sila. So, walang engagement dun. Pag kasi hindi sila tumagal dun sa video mo, so wala yun. Mababa yung nun. Yung retention ba? Parang yung retention rate. Sasabihin ni YouTube, hindi pinanood. So, hindi ko na to i-recommend sa iba kasi hindi naman pala masyadong pinapanood ng video na to. So, ganun ka, grabe kaya ang sistema ni YouTube. Sobrang dami nilang mga device na ginagamit para ma-detect kung yung vlog mo ba ay pinapanood or hindi. Kasi kung hindi pinapanood, hindi nila yung isasuggest sa ibang tao. Kung pinapanood, isasuggest nila. So, ganun. So, mahalaga yung titles and thumbnails. And then also the content, yung laman din mismo. And the next is enjoy the journey. So, enjoy mo lang kasi don't compare your beginning to someone else. Chapter 10. Growth takes time. People follow creators who are real, not perfect. So, hindi mo kailangan maging perfect. Hindi mo kailangan ng magandang background, ng aesthetic background. Kasi, di ba, na-attract tayo masyado dun sa mga ibang creators. Na, living alone siya. Tapos, ang ganda ng bahay niya. Ang ganda ng background. Super aesthetic. Gusto ko rin ng ganyan. Masyado tayong kinakain ng ganun na parang minsan sa sobrang gusto natin ng ganung bagay is makakagawa na tayo ng mga hindi maganda. Alam mo na yun. So, kailangan mo lang mag-start talaga na masaya, enjoy mo lang. So, wag kang masyadong ma-pressure. Masyado tayong na-overwhelmed kasi sa mga creator na nakikita natin. Kaya ako minsan iniiwasan kong manood ng mga creator na parang na-overwhelmed ako masyado na iniisip ko, gusto ko rin ng ganyan. So, inaano ko sa sarili ko na I will do my own. Balang araw magagawa ko din yan, ganito, ganyan. So, yun lang. So, enjoy the journey and you have to start. And then the last one is call to action sa dulo. If you're planning to start YouTube in 2026, this is your sign. Start now, learn as you go, and don't overthink. So guys, comment your niche below and I'll see you in the next video. Pero bago ko tapusin ang video na to, guys, thank you kung umabot kayo dito sa dulo ng video na to. So ayun, sana makapag-start na kayo ng YouTube channel nyo. Huwag na kayo pagpatumpik-tumpik, pasimulan nyo na yan. So, kung nag-i-start pa lang kayo at gusto nyo malaman kung paano gumawa ng YouTube banner,
Pwede namang i-comment yan dyan kasi gagawa natin yan ng tutorial para turuan ko kayo yung pinakamabilis na paraan kung saan hindi na kayo mahihirapan. Okay? So yun lang guys, sana mag-subscribe kayo and mag-like kayo sa aking YouTube channel. It's a big help. Thank you guys. See you in the next video. Bye!